Si Senador Bato de la Rosa matapos umugong ang umano'y arrest warrant niya mula sa ICC. Kaya naman naaksyon na si dating Senador Antonio Trillanes. Narito ang agenda report ni Hannah T. Maghahain daw ng ethics complaint si former Senator Sonny Trillanes laban kay Senator Bato de la Rosa. Patay ka na, Bato. Yari ka ngayon. Yan ay kapag hindi pa rin siya pumasok sa Senado hanggang sa matapos ang regular session nila bandang June o July ng 2026. Inihayag yan ni Trillanes sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel. Para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. Yan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, ay ano siya, meron siyang dereliction of duty, ika nga. Kaya pwede siya ma-expel. Nako, ang dami namin pinagkakwentuhan ni Senator Trillanes nung nakaraan, nung guest namin siya sa Vengador. Grabe. Dahil namin pinagkwentuhan. Sobrang dami. Saka ako nakakwento sa inyo, ha. Higit isang buwan ng absent ang senador at una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kung may pagdududa ang isang individual sa serbisyo ng isang mambabatas, pwede siyang maghain ng ethics complaint laban sa senador. Nagsimulang mag-absent si De La Rosa nang ihayag ng ombudsman na may ICC warrant na raw laban sa kanya. Siya ang nooy PNP chief sa panahong ikinasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong kampanya kontra droga. Hindi kinumpirma ni Trillanes sa BNC kung nag-e-exist ang nasabing warrant. Hayaan na natin si Bato mag-decide kung meron ba o wala. Di ba? Kung walang warrant, sabi ng mga government agencies, wala. Therefore, you don't have any reason to be absent. Ang hirap nun, eh, no? Ang hirap nun, eh. Alam niyo kung bakit mahirap? Kasi nga, ang hirap po, na matulad siya kay Duterte. Di ba? Sabi, walang warrant of arrest. Walang... Di ba? Di ba noong January, walang warrant of arrest. Umuwi ka na dito. Pagbalik dito, hindi na nakauwi. Mensahe ni Trillanes kay De La Rosa, for the sake of his peace of mind, sumuko na lang daw ang senador. Samahan na lang niya si Digong doon sa Dahig. Kasi sila naman talagang dalawa yung magkasabwat. Kaya nangamatay yung libo-libong mga Pilipino. Yan ay para raw may kakwentuhan ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Sinusubukan pa rin namin kumuha ng pahayag mula kay De La Rosa tungkol dito. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Ang hirap niyan, Bato. Lumabas ka na, Bato. Di ba? Ayan ang mahirap dyan, eh. Ayan po ang mahirap dyan. Kasi nga, tawag dito, hindi mo alam kung ano talaga, eh. DZMM Radyon. Siyempre, ICC naman to, hindi Senado- ICI. Oo, ng ICC isang senador. Anong take mo dyan, Sek? Kinukumpirma ko Yan. na sa kaduluduluhan ng aking pagkaalam Yan. ay wala pang warrant of arrest na pinapadala sa ating Parang hirap paniwalaan, eh, no? Kahit ano, eh, no? Parang hirap paniwalaan. Wala pang warrant of arrest. Si Bato de la Rosa. Pero nasa likod na. Sa likod ng utak ni Remulla. Magpakita ka lang, tapos ka na. DILD! John Vic! Grabe. John Vic naman. Ikaw naman, John Vic, oh. Hindi mo naman malalaman yung lokasyon ni Bato na nakikita mo siya palabas-labas lang ng nakikita mo na si Bato, eh. Di ba? Oh. Huwag mo naman sa Philippine government. Yan. Kaya yung mga natatakot sa mga ghost warrant. Ghost Ghost warrant. Puta. Ghost warrant! Puta ko. Uso talaga ngayon mga ghost, no? Uso mga ghost, okay?
Kaya kayo magpapasko yung magreregalo po sa akin yan, wag po sanang ghost Patayin mo si BBM. No joke. Ghost warrant. Ghost warrant eh. Wala pa naman talaga pero natatakot na eh, di ba? Sa ghost warrant. Wala pa naman talaga. Yan. So calling on Ombudsman Boying Remulla, narinig niyo ba yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla? Wala pang opisyal na warrant. Wala pa. Pero posibleng meron. Hey, uy, uy, Pero uy, uy. hindi pa lang dumarating. Kaya ginamit kong salitang opisyal. Opisyal. Kasi bilang membro ng kabinete, hindi na ako pwedeng magkalat ng chismis. Correct. Oo. Yan. Ito kasing 4 alas, puro chismis eh. Chismis lang, mga Puro marites. chismis eh. Dapat 4 marites to eh. Ayan, correct. No? Kaya ayon dito sa mga marites, Yeah, meron ng international warrant. Yeah, Hindi lang nga opisyal. May nag-guest ang utol mo rito, Sek, si Ombudsman Boy Remulla. Sabi niya, papakita, sabi niya, ayaw namin tignan yan, di ba? Baka masama kami sa ganyan. Pero may napanood akong interview ni Ombudsman Boy Remulla. Tinanong siya ng isang mamamahayag. Sabi niya, kung tatakbo ba sa pagkapangulo ng kapatid mo, ikaw ba ay mag-resign? Sabi nga gano'n. Sabi niya, this is my dream job. Di ba? May gano'n. Tanungin na natin ang ating At saka constitutional body yun eh. Yeah, correct. Hindi naman Kailangan. officially bahagi ng gobyerno. Yeah. Iba yun, ha? Sige. Iba yun, no? Pero ibang usapin kung may tatakbo. Ang gwapong pangulo nito. Sige, pangulo, sorry. Secretary. Tinanong ako kapatid, baka si Gilbert yun. Hindi ako, diba? Baka si Gilbert yun. Baka si Gilbert Baka si Gilbert yun. Pogi rin yun. Okay, correct. Hindi tatawagin pangit ni Guanzon yun. Correct. At saka, para lang klaro sa lahat. Yan. Sige. Wala ka, para sa klaro. Para lang. Si Ombudsman, hindi anak sa labas yun. Talagang buong kapatid ko yan. Ano yan? Officially yan. Grabe naman kayo kay Ombudsman Remulla. Paano sinasabihan yung kapatid sa labas? Aray ko. Putik. Grabe naman kayo. Ayun, mahirap sa mga tao eh. Porket katulad namin may itim eh. Isip sa amin, tiyanak. Anak ka ng po. Diba? Porket may itim kami, isip nyo, tiyanak. Sila pinanggalingan namin na sila pupunan, isa lang pinanggalingan namin. Ama, Yan. kamukha niya lang yung lolo ko. Ako kamukha ko ng tatay ko. Yan. At ang tatay ko ay best friend ni Sek dati. Sek, oo. Nag-organize sa labor sa Cavite yan. Correct. Nung narinig ang tatay ko pangalan niya, hinabol talaga yun. Kaya Lagi na naman lahat ng talaga. organizer ko sa Cavite, uwi ko na. Alis na kayo dyan, no? Ang hilig ng si Erpat mo, ako nung dating reporter. Ang hilig magpakain ng talaba nung sa Yan, kanyang farm tama. dati. Naku, sus, grabe. Pero sagutin mo yung tanong. Kala mo hindi pwede. Sagutin mo ang tanong. Ay, mag-subscribe kayo kay Trixie Villa, ha? Mag-subscribe kayo, Trixie Villa. At saka nga pala, Takeru, magpagaling ka, tol. I love you. Magpagaling ka, Takeru. Ang kabengador natin si Takeru, pagpanalangin po natin. At ang kabiraan natin si Takeru, pagpanalangin po natin. Magpagaling ka, tol. Kaya mo yan. I love you, Takeru. Tinumid sa akin isang araw yan. And babalik ako sa sinagot ng dating Governor Bongbong Marcos. Oy, Siya okay. ay nasa Ilocos. Yung unang halal siyang governor. Tinanong siya na isang mamahayag, may plano ka ba mag-presidente? Ang sabi niya, all governors want to be president. Oy, oo. And those who deny are lying. Are lying. But I'm not governor. Yeah. Hindi nag-apply sa inyo. Hindi nag-apply sa akin yan. Pero maganda yung halimbawa niya. Ano? No? Si Bongbong Marcos. Ah. Na eventually naging presidente. Yan nga. Yun yung maganda ron. No? Ang tawag dyan ay subliminal. Huli mo ako ron. Ayan po ha. Ibig sabihin, wala pong ghost warrant. Okay? Okay, dumako na po tayo dito sa lumalabas po na kay Cabral po. Marami pong lumalabas kay Cabral ngayon na ito nga po. Na this is Yuse Cabral who allegedly fell off a cliff in Benguet. This is Shera, the missing fiancé. Si Shera, yung nawawala po yung fiancé niya, who been in the news a few weeks back. Ayan po ang sinasabi. Hindi daw po kaya si Shera yung tumalon. Diba? Ayun po yung madami po ngayon. Sabi ko nga sa inyo, ang bilis ng informasyon eh. Hindi daw po ba si Shera yung tumalon?
Di ba? Pero, pero, ah, para, para sa akin, para sa akin kasi, para sa akin, parang mahirap eh. Alam mo yun? Parang mahirap po na isipin at paniwalaan na si Shera yung tumalon. Ano kaya yun? Diba? Kasi may mga CCTV po at may mga dashcam po na nakita na si Ma'am Cabral po ang nandun. At isa nga po sa mga witness ay nakausap ng isang reporter. Eto. Na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang oras na sumilip ako. Sige pa. 8:30 to, na yun, mga ganong oras, pataas. Tapos, natatraffic yung mga sasakyan, nadidisturbo ako kasi sa mga tahol ng aso at yung mga busina ng sasakyan. Kaya, sinilip ko yung kalsada. Pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung Nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Tapos may taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook. Siguro nga, etong si Cabral, di ba? Kung talagang may itong witness nagsasabi, si Cabral nga po yun. Ang tinitignan niya ay yung rocknetting ni Pulong at ni Eric Yap. Di ba? Tinitignan niya ang unang-unang korupsyon na ginawa ni Cabral. Yan po yun eh. Yan po ang pinakamalaking korupsyon na ginawa ni Cabral. Yang rocknetting. Huwag po tayo magtanga-tangaan dito, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina. Paano po makakabili si Cabral ng Ion Hotel? Diba? Paano siya makakabili nun? Unang-una, hindi niya makakabili. Pangalawa, makakabili siya kung ipapangalan lang ni Eric Yap at ni Pulong sa kanya. Ganun kasimple yun. Ganun po kasimple yan. Malamang yan, pinangalan nila Eric Yap at ni Pulong kay Cabral yan. Bakit? Kasi po, huwag niyong kalimutan. Ba't nagtatransact? Bakit nagtatransact si Cabral kay Eric Yap? Sige nga. Bakit nagtatransact si Cabral kay Eric Yap? Bakit sa lahat-lahat ng pagbebentahan, kay Eric Yap niya bebenta? Sige nga, mag-isip nga kayo. Sa dinami-dami-dami po ng pwedeng pagbentahan ng hotel, ba't naman kay Eric Yap? Ibig sabihin, meron silang matinding pagsasamaan nila Eric Yap. May ibig sabihin, meron silang mga talagang pagkakaunawaan nila Eric Yap. Kasi tandaan mo pwedeng pagbentahan eh. At paano na-acquire ni Cabral yan? Yun po rin po ang kaduda-duda. Paano mo na-acquire yan? Paano mo na-acquire yan? Pero, ang tanong, na-acquire mo ba talaga o pinangalan lang sa'yo? Di ba? Malamang yan, ganyan ang mga politikong kurakot.
hindi nila pinapangalan sa sarili nila. Pinapangalan nila sa mga ganyan. Oh. Katulad nino. Huwag niyong kalimutan si Binuan. Oh. Ano nangyari kay Bunuan? Sa Pampanga. Nandun si Bunuan. Meron din siyang ganyan. Oh. Meron din siyang ganyan. Oh. Mga kurakot sila eh. Pero dito kay Cabral, kaduda-duda, bakit siya nagtatransact with Eric Yap? Paboritong paborito. Si Cabral, sa uling sandali ng buhay niya, kung tinulak man siya ng driver, di ba? Kung tinulak siya ng driver na yan, malamang, ang tawag dito, kasi ang nakakapagtaka dito, hindi ko talaga, tiga Maynila, si Cabral. Nagpunta siya ng Baguio para doon sa, di ba? Ano ba sadya talaga, ba't nasa Baguio siya? Meron siyang katagpo. Di ba? Tama ba? Meron siyang katagpo. Kaya diretso muna natin to. Naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, Kwan, yun lang ang oras na sumilip ako. Anong oras po kayo sumilip? Yun na nga. Oy, thank you Johnny Manoyag. Hindi naman tayo magaling kasi iisipin mo lang eh. Iisipin nyo lang po, hindi naman tayo magaling. Sa dinami-dami kasi ng pagbebentahan, bakit kay Eric Yap? Yun lang naman eh, di ba? Oy, Joel, Cereza Force. Shoutout Cereza Force family. Di ba? At wag niyo pong kakalimutan, ang saldi ko po noon ay si Eric Yap. Siya po ang appropriation. Ibig sabihin, umaapaw talaga ang pera nitong Eric Yap. Na paano mo na-acquire yung ganong kalaking lupain, ganong kalaking pera, ganong kalaking assets. Congressman ka lang, kurakot. Oh, dahil siya rin po ang nag-aproba kanino? Kay Pulong. Kaya nakakuha po si Pulong ng 51 billion suma total. Kung titignan nyo po ngayon, ang appropriations ngayon ay si Swansea. Si Swansea po ang nagmamanipula o nagdidikta ng budget. Ganun din po si Saldico, ganun din po si Eric Yap. At nung panahon ni Digong, si Eric Yap ang nagbigay kay Pulong sa best friend niya ng 51 billion 3 taon sunod-sunod. Total of 51 billion sa 3 taon. Oh. Kasama na dyan ang 36 billion na racknetting na tinititigan nino ni Cabral. Hindi kaya si Cabral pinapakita sa atin na unahin nyo to. Unahin nyo to. Sinasabi ni Cabral, huwag niyong kalimutan to. Tapos, pumunta siya sa dati niya na hotel. Dati ng hotel daw dahil kay Eric Yap na Pinuntahan niya rin yun. Pinuntahan niya kasi baka sa isip niya papakamatay na siya para maimbestigahan din yun. Pwedeng ganong angulo. Na mabubulat-lat. Ayan na nga nangyari. Nabulat-lat ang may-ari ng Ayon Hotel na si Eric Yap. Ibig sabihin, umaapaw ang pera ni Eric Yap. Huwag natin kalimutan na mag-focus lang daw kay Saldico. Mag-focus din daw tayo sa appropriations dati ni Digong na si Eric Yap. Sino naman yung Robin Tan? Ghost ba yun? Robin Tan?
Wala akong kilalang Robin Tan eh. May kilala ako, Robin Tanga. Patayin mo si BBM? No joke. Alam ko yung Cannon Road eh. Madalas ako nagbabagyo noon. Alam ko yung Cannon Road. At kahit ano pong fishnet ilagay mo dyan, putek, hindi gigibain niya ng malalaking tipak ng bato ng Cannon Road. Hindi ka uubra dyan. Katarantaduhan yung ginawa ni Eric Yap dyan. Nilagyan niya ng net yung mga bato. Kabobohan. Tapos pag nakita mo, fishnet! Putik. Kung yung nanay nga natin nabubuta sa mukha natin yung fishnet pag hindi tayo bumibili sa tindahan Yung bato pa kaya? Diba? Naglalaba yung nanay mo. Gigil na gigil sa'yo. Magsaing ka na. Hindi ka pa nagsaing. Nagmataya-mataya ka pa. Binato ka ng fishnet. Lasok na lasog. Yung bato pa kaya bumagsak. Sasaluin ng fishnet. Ang bobo mo, Eric Yap! Diba? Ano sabi ni Ma'am Irma, Kapuyan? Yolo, sabi ng driver, iniwan niya si Cabral. Malay mo, may kasunod silang sasakayan. At doon nakasakay ang tutulak kay Cabral. Or wala sa sarili at napainom na lang kung ano-ano saka tinapon sa bangin. Hay. Ibig ko nga sabihin sa inyo, for example, itinulak nga si Cabral. Sabihin natin itinulak. Diba? Kung sabihin natin itinulak, wala namang magagawa kay Cabral nun Kundi, di ba? Binibigyan niya tayo ng senyales. Binibigyan niya tayo ng senyales na pinapaputok niya yung salitang Benguet. Pinapaputok niya yung salitang Baguio. Yun yung pinapaputok niya na nandun yung mga kontrobersya na nakneting. Yun po yung senyales na binibigay niya. Di ba? Yung Ion Hotel, pinaputok niya. Yun parang sinakripisyo niya, dito tayo sa kabilang side sa nagpakamatay. Pero yung tumulak po, parang ano na yun malayo na yun sa, malayo na yun sa, diba? Malayo na po yun Mahirap yun. Kasi nandun yung driver Diba? Siyempre yung driver, yun. Pagbibintangan siya. Tuloy natin si Ale. Oo, past 8. Bakit siya nag-selfie? Nag-selfie siya. Diba? Parang may pinainom nga kay Cabral bago dinala. Pwede rin yung ganyan, mami. Pwede rin may pinainom kay Cabral. Kaso ang problema natin dito, 2 beses bumalik Di ba? Ang dapat imbestigahan talaga dyan yung driver. Kung yung driver na yan, matagal na ba? Kung yung driver na yan, anong background yan? Kung yung driver na yan, yung cellphone yan, kailangan i-hold ang cellphone yan. Marami po talaga Marami pong possibilities. Dapat po, wag niyong kalimutan, mga otoridad, i-hold nyo ang cellphone ng driver. Kasi po, baka may suspicious call, nakausap yan. Baka may tinawagan yan, sige, dumaan na kayo, ihulog nyo. Hindi nga naman siya nagulog. Pwede rin yung posibilidad na may tinawagan siya o ihulog nyo na. Tama? Diba? So, sa mga otoridad dyan, huwag niyong kalimutan nga pala, i-hold nyo ang cellphone ng driver. Kalkalin nyo. Diba? Kasi meron doon call logs na, hello, pick up na, alis tayo, punta tayong bangin. Diba? Pag nandun sa bangin, hello, tama na, alis na tayo, punta tayong Ion Hotel. Kaya, yan po ang dapat na gawin ng otoridad. Huwag na muna sa hotel.
Oy, Mamula Lane. Shoutout, Mamula Lane. Thank you. Hello niya and everyone. Ingat kayo ni Kamandag, ha. Tama, di ba? Dapat yung driver i-hold at imbestigahan ng cellphone. Di ba? Kasi kailangan imbestigahan yung cellphone na yun eh. Importante yun eh. Ba may kausap na iba yung driver. Tama rin kayo doon. Tama yung anggulong ganon. Di ba? Tama rin. Kaya nga dalawang anggulo to eh. Dalawang anggulo lang to. Doon tayo magkakasundo lahat. Unang anggulo, pinatay. Pangalawang anggulo, nagpakamatay. Yun lang po yan eh. Ngayon, as the investigation na dumadaloy, tingnan natin kung may makikita tayong possibilities. Pero ngayon muna, ang possibilities na makikita natin dito, yung call logs ng driver. Di ba? Kung may iba ba siyang kausap, may iba ba siyang kachat, yun po ang kailangan natin. Kamusta nga alipin na magatay? Umiyak na ba? Hindi mapakali. Yung tatayaw na itim ang itlog, nalalapin na pala siyang masunog. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, garapon, garapon. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona huwag daw makakanti, buhusan ng asin na mga bulati. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang luga, DDS talagang kangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona wag makakantig, buhusan ng asin na mga bulate. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona wag makakanti, buhusan ng asin na mga bulate. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. Sa loob ng bansa, mga lugo, wala argumento, mga timawa. Peke mga kwento, mga bobo, nakikinig sa tae at tanggongo. Sa loob ng bansa, mga lugo, wala argumento, mga timawa. Peke mga kwento, mga bobo, nakikinig sa tae at tanggongo. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 DDS utak yuga, DDS tanga tanga, 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 DDS utak yuga, DDS tanga tanga.
tanga DDS utak ruga DDS tanga DDS utak ruga DDS tanga tanga DDS utak ruga DDS tanga kapag mali pinatatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona wagdak makakanti, buhusan nagasin ng mga bulate. Una sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon, bilanggong karton garapon DDS talagang noga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong, DDS talagang noga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. Salot naman sa mga luga, wala argumento nga timawa, peke mga kwento mga bobo, nakikinig sa tayat ang bobo. Salot naman sa mga luga, wala argumento nga timawa, peke mga kwento mga bobo, nakikinig sa DDS utak lunga, DDS utang tangga, DDS utak lunga, DDS utang tangga, DDS utak lunga, DDS utang tangga, DDS utak lunga, DDS tamadanga. Kapag mali pinatatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona wagdov makakanti, buhusan ng asin ng mga bulate. Puhunas sa rehas garapon, lahi ni Satanos garapon, bilanggong karton garapon DDS talagang duga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbo, DDS talagang duga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbo. Salot tiban sa mga luga, walang argumento nga timawa, peke mga kwento mga bobo, nakikunig sa tayat ang gongo. Salot tiban sa mga luga, walang argumento nga timawa, peke mga kwento mga bobo, nakikunig sa tayat ang gongo. Una sa rehas garapon, lahi ni Satanos garapon, bilanggong